Dayan, ikinadismaya ni House Committee on Transportation Chairperson Franz Pumaren ang tila hindi pagiging handa ng mga kinatawan ng LTFRB sa pagharap nila sa Joint Committee hearing na Legislative Energy Action Development o LEAD. Ilan bang bibigyan ng fuel subsidy? You know, this is quite insulting. Magpapadala ng isang agency ni hindi alam yung simpleng alam na ng pinag-uusapan natin dito kung anong topic. Ni wala tayong idea kung ilan yung makikinabang dyan. Mr. Chair, baka pwede na po natin i-dismiss itong mga kinatawa ng LTFRB kung hindi masagot yung very basic question. Sa ilalim ng service contracting program, babayaran ng 30 hanggang 100 pesos kada kilometro ang mga public utility vehicle drivers kung saan mahigit 47,000 na tsuper ng jeep ang makikinabang sa programa, habang makakatanggap naman ng 20% na diskwento ang mga commuters. Pero ipinahayag ni Pumaren ang kanyang pag-aalala sa sapilitang paglalagay ng GPS sa mga public utility vehicles sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Tinatayang aabot sa 500 piso kada buwan ng gasto sa GPS, halagang maaaring magpabigat pa sa pasanin ng mga tsuper. Dagdag pa niya, may mas murang alternatibo sa isang beses lang babayaran na makakatulong para mabawasan ang gastos ng mga operator. Binigyan din ng Transportation Committee Chair na kailangang may malinaw na sistema para maiwasan ang posibleng pang-aabuso sa mga subsidiya ng pamahalaan. Yung mga ibang operators hindi dinideclare sa pasahero eh. So ano ibig sabihin niyan? We don't even have any idea how to make sure na hindi magkakaroon ng ganyang problema. Nilinaw naman ni LTFRB Chief Legal Paul Ostrea na hindi mandatory ang paglalagay ng GPS at may ibibigay namang QR code para sa monitoring ng pasada. Now po, hindi na po mandatory ang GPS for SCP, and as regards other options, may mga magbabantay na po ng ikot ng mga from LTFRB personnels. Sa QR code po kasi kailangan ho namin mag-hire ng transport inspector from point A to point B. Tapos yun po yung i-report sa office ng LTFRB. So yung QR code naman ngayon na sinasabi nyo na i-distribute sa 47,000. Yes, Mr. Chair. 47,000? Sigurado ka? Ganon kabilis? Kanina lang yung na-decide na pwede na ulit ang QR code na pa-distribute yung 47,000. Panawagan naman ni Pumaren sa ahensya na muling suriin ng polisiya at humanap ng mas praktikal at makatarungan na solusyon para sa mga tsuper at operator. Dayan, samantala iniulat naman ni Representative Brian Poe ang reduction sa mga komisyon ng ride-hailing apps. Panawagan naman ni Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo sa LTFRB na i-implement na ito sa lahat ng ride-hailing apps upang maibsan ang pasanin ng mga riders. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.